Inamin ni Senator Amy Marcos na hindi na nakakausap si Senator Bato de la Rosa. Anya, dati ay regular pang nagtitext si Senator Bato de la Rosa sa kanya, ngunit ngayon ay hindi na raw ito sumasagot. Kaya kinakamusta na lang niya ang asawa at mga anak ng senador. Sa umpisa talagang nagtitext pa yon, sumasagot pa. Pero ngayon, di na sumasagot, natitrace daw yata ang mga cellphone. Ani Marcos. Dati, nung umpisa, talaga nagte-text pa yun sumasagot pa Pero ngayon, hindi na sumasagot. Nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, si Nancy, at saka yung mga anak. Dinipensahan rin ni Senator Amy Marcos ang kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa laban sa mga kritiko nito dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado. Sa isang Zoom interview ng media, iginiit ni Marcos na patuloy pa rin namang nagtatrabaho ang senador kahit hindi nagpapakita matapos ang ulat na may arrest warrant na umano ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Hindi pa dumadalo si De La Rosa sa alinmang sesyon ng Senado mula noong Nobyembre 11. Nagsimula ang kanyang pagliban matapos ipahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang aligasyong may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa senador, kaugnay ng madugong kampanya kontra drug noong Administrasyong Duterte. Ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Hinihikayat din ni Marcos ang mga otoridad na ipatupad na ang warrant kung totoo itong umiiral. Ang akin lamang, bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Parang tinatakot di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo na pa-iba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan na inaantay. I think it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers. Ayon naman sa manifestation na ibinahagi ni Attorney Jesus Falsis para sa 2026, naniniwala siyang maaaresto si De La Rosa ngayong 2026. Anya, Bato will be arrested and shipped out to The Hague or ICC. Sara Duterte will be impeached again and convicted, and 3 senators and 20 congressmen will be arrested for the flood control scam. Saad ni Falsis sa kanyang ex dating Twitter post nitong Enero 1. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police or PNP at pangunahing tagapagpatupad ng kampanya laban sa illegal na drug noong Administrasyong Duterte. Samantala, ayon kay Filipino political scientist na si Richard Hidarian, nakita na daw niya ang ICC warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Conversation with someone who also knew about developments there. Pinag-usapan namin yung paano namin nalaman, for instance, ng 2024 na magkakaroon ng warrant of arrest for President. Hindi ko kung maalala nyo, pinagtawanan kami ni Justice Carpio back then, but we had sources then. And then I said, from my understanding, na issue na ito, and there's a reason why Ombudsman Remulla, former DOJ Secretary, would also mention it. And then in the context of that, suddenly someone showed me something, and I had roughly like 5-6 seconds to look at it. I saw the signatures, I saw yung picture ni Bato, I saw the logos, everything like that. I didn't go through the whole thing kasi it was very quick. Basically, it was like, okay. Bakit? Sino? Sino, Richard? Hindi ka. Aba, Senator Amy na naman. Dami niya kasi sinabi, ang dami niyang issue. Hindi ko lang sinama dito Dadagdag ko na lang mga clear. Imagine niyo. Ito binanggit niya. Bago tong mga senador na to. Tinanong kasi siya about Senator Bato. Nandali naman siguro to mga ka-clear interview to Pero babanggitin ko lang. Tinanong siya about Senator Bato. Ito tingnan niyo. Sino yung kayang-kaya niyang pintasan at sino yung kayang-kaya niyang ipagtanggol kahit medyo mali na yung ginagawa? Sabi niya, dito ba? Wait lang, hanapin ko Hindi ko kasi ito topic na
Sabi niya, si Senator Bato daw ay hindi na nila alam kung nasaan. Dati daw tumatawag pa o nagta-text. Ngayon hindi na. Diba? Nadinig niyo ba yan, mga clear? Nadinig niyo ba yung issue na yon, Mishi Cruz? Mga MIBs ko? Teka lang nga. Kasi ito mga clear. Oh. End of the year, Senator Marcos, that Senate President Tito Soto could be changed. I've heard of that there was a possibility that the minority would actually take over the Senate leadership once again. Either it was Alan Cayetano or Cheese Escudero to be back in the Senate presidential seat. What are your thoughts about this as we enter the year? And then you said February is the date when another impeachment complaint would be filed against Vice President Sara Duterte. Posible bang may pagbabago sa liderato ng... It's never happened before. The minorities of apat okay na. Kapatid pa ni Alan, si Pia, I am very much beleaguered. Alan has them, ano? Si Bato cannot... Yeah, where is... cases being filed against them, ano? Si Bato cannot... Yeah, where is he, by the way? Where is Senator Bato? Where we is he? have no clue nung una. We have no clue, ha? Talagang nagte-text pa yan. Pero ngayon, hindi na namin maabot. Pero yung Oh, di ba? Hindi na nila maabot. opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Pero sabi niya, nakakapagpirma pa rin yung opisina. So, how would you know na siya yung pumipirma? You're not privy to that. He's not been reporting to the office. Pero makikita mo kung paano niya i-justify yung hindi pagtatrabaho ni Senator Bato sa Senado. Na mismo si Senator Gatchalian, si Senator Tito ay nagrereklamo, pero siya wala kang makikitang negatibo. Bakit? Kaalyado? Kaalyado? Question mark. Nagtatrabaho pa rin. Papadala. Diba? Nagtatrabaho pa din. Yun siya. Tapos, yung pagtatrabaho ng kapatid niya na sobrang nagtatrabaho, di niya nakikita. Samantalang kitang-kita na sa news kung paano nagtatrabaho ang Pangulo. Ito hindi niya nakikita at di niya alam yung whereabouts. Di niya anino di niya nakikita. Pero she's still considering him as working. Ganyan. Tapos hindi bias. Pero yung opisina niya, nakakapagpirma pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin. Nagpapadala pa rin ng pirma, nagpa-file pa rin. Kaya, hindi rin naman natin masasabi na hindi nagtatrabaho. He just doesn't turn up. See? Pirma nino. Sino mo may pirma? Huli nakita to, Davao. So every now and then, pupunta yung tao sa Davao. Pero siya nagtatago. In the first place, mga crew, wala naman siyang dapat pagtaguan. Ba't hindi siya nagre-report for work? Diba? Wala kang warrant of arrest eh. Sige, tuloy natin ha. May sisisihin pa siya dito. Okay, all right. Now, I know you have a meeting... Another mysterious issue because they keep saying the warrant is there. Why don't they bring it out? What are they waiting for if it's there? If it's not there, why are you terrorizing the guy? Diba? Nanisip ah. Sinabi nga ng gobyerno wala. Why terrorizing the guy? See? Diba? Actually, sino ba sige, mga clip. Sino kaya ang nagte-terrorize naman sa Pangulo? Sa mga basher, sa mga negatibo, na hindi man lang niya pinipigilan kahit ano sabihin sa kanyang kapatid. Diba? Kahit anong sabihin kasinungalingan sa kanyang kapatid, pati yung AI-generated video, tinuligsa ba niya, mga kaklir? Baka naman tinuligsa niya, di ko lang nadinig. Alfonzanes ng South Korea. Called 45. Diba? Sherlock. Ariel Salinga. Diba? Addicted to sex. Absent si Bato sa Senado. Still, nakapagsweldo almost 1 million na. Grabe. Tapos, she's justifying na the guy is working. Diba? Alam mo, siguro kahit wala ako sa palasyo, halimbawa wala ako sa palasyo, tapos nakikita kong ganito pa rin magiging komento ko sa kanya. Baka nga mas matindi pa.
Kasi ngayon sinasaalang-alang ko pa yung Pangulo eh. Diba? Ang mas matindi ba yung komento ko? Kasi kitang-kita naman eh. Yung taong hindi nagtatrabaho, inaangat mo. Yung tao rin na lagi na lang nakabakasyon, no, instead na magtrabaho, bakasyon, world tour, 'di ba? Siya na si the Explorer, inaangat mo. Yung kapatid mo na nandiyan dyan, araw-araw nagtatrabaho, hindi na nga nakapagbakasyon. Dahil sa budget na dala ang enrolled bill, kopya, December 29. Di mo na-appreciate, pintasan mo pa. At gagawan pa ng kwento na yung soft pork barrel ay para daw pa-impeach si VP Sara. Diba? Saan kinukuha ni Senator Amy ang ganitong klase ng akusasyon? Samantalang sa mga kaalyado niya, all praises pa. Nanisi pa. O, sige. And persecuting all the DDS, I don't understand. Ilabas na ninyo, iserve na ninyo kung talagang na the DDS, it's there. If it's not there, why are you terrorizing the guy and persecuting all the DDS? Ha? Senator Amy, may ebidensya. Diba? May ebidensya. In the first place, ang nagpo-prosecute, hindi persecute, ay ang ICC. Yung prosecutor dun. Huwag mong ibintang sa gobyerno ngayon. 2017 pa yung cases diyan sa ICC. Why terrorizing the guy? Who's terrorizing the guy? Diba? Basta pagdating sa DDS, diba? Tanggol to the max. Diba? Magnus. Oh. Itong si Amy, nagkomentaryo kay Bato. Nagkomentaryo kay Bato. Kaya lang, sa komentaryo niyang ito, lalong napahiya si Bato. Lalong napahiya si Bato sa komentaryo ni Amy Marcos. Lumalabas, matatkutin ito. Ha? Ito. Ito yung comment ni Amy, oh, mga kabunyog. Oh, tingnan nyo to. Oh. Sabi ni Amy, mga kabunyog, sabi ni Amy, ang akin lamang, bakit announce na mayroon ng warrant? Ha? Bakit daw in-announce? So ang sinisisi dito ni Amy, si Boying Rimulya. Siyempre si Boying yung nag-announce. Ha? Bakit daw kasi announce na may warrant? Wala naman. Tinatakot lang parang tinatakot daw yung tao. Parang tinatakot daw yung tao. Di anong ibig sabihin yan? Ha? Napakalaking tao ni Bato. Dating PMAyer pa, dating PNP chief. Tapos kung makapagsalita, kung makapaghambog, akala mo walang kinakatakutan. Pero sabi ni Amy Marcos, parang tinatakot daw yung tao. Kung hindi naman siya matatakot, hindi naman siya maaapektuhan, kahit naman sabihin pa ni Boying Rimulya. Di ba ganun yung dialogue niya dati? Yung dialogue niya dati, go ahead. Ha? Go ahead. Iparesto nyo na ako. Walang problema sa akin yan. Di ba? Ganun yung ngayon. Ha? Sinabi lang naman ni Ombudsman Boying na may balita siya na mayroon ng warrant of arrest. Nagtatago na. Ngayon, ang sinisisi ni Amy Marcos, si Boying, sabi ni Amy, ang akin lamang, bakit announce na mayroon ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Ha? Para daw tinatakot yung tao. So, ang sinisisi pa ni Amy, mga kabunyog, ang sinisisi ni Amy, si Boying Rimulya. Kasi, ito yung naglabas ng balita na yan eh. Kaya, ang sabi ni Amy, para tuloy tinatakot yung tao. Para daw tinatakot yung...
Pero, kahit pa ganun ang ginagawa ni Boying, kung hindi naman matatakutin si Bato, ha? Kung hindi naman matatakutin si Bato, hindi naman siya magtatago. Di ba? Oh. Ang comment na ito ni Amy, lalong napahiya dito si Bato. Kasi inamin na dito ni Amy na matatakutin si Bato. O bakit siya nagtatago? Ang tagal-tagal nang nagtatago, November 11 pa yan. November 11. O ilang buwan na? Magdadalawang buwan na. Magdadalawang buwan na yan. Dapat nga isuspend na yan ng Senado. Itong mga kabunyog mga kabayan, itong comment na ito ni Amy, hindi niya naiisip, napapahiya si Bato dyan. Kasi sinasabi ni Amy, bakit kasi labas kayo ng labas ng balita na may warrant kung wala naman? Parang tinatakot nyo lang yung tao eh. Okay. Ibig sabihin, kaya nagtatago si Bato, natakot. Di inamin na ni Amy. Di ba mga kabunyog inamin na ni Amy na matatakutin si Bato. Parang ginawang bata si Bato. Di ba? Ay, ano ba to? Pero si Sherwin Gatchalian galit na kay Bato. Sabi niya, kailangan nang magpaliwanag nito si Senador Bato de la Rosa. Bakit daw hanggang ngayon hindi pa nagpapakita? Oo nga naman. Dapat isuspindi na yan. Isuspindi na yan. 2 months na. By January 11, 2 months na yan. Kasi November 11 yan nagsimulang magtago eh. Anong pitsa na ngayon? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, yung mga yinabang ni Bato nung ni Bato? Nung panahong PNP chief siya, yung panahon ng Tukang, may mga ganyan-ganyan pa. Tapos nung go ahead, Mr. Trillanes, make my day. Kaya, saan mo ba yan Di yan. Bakit naman nahuli? Bakit naman nahuli si Harry Roque? Naman siya eh. Ibig sabihin, naresto na ng Sige nga, tingnan ko nga sa balita kasi ni Larry Santiago, nahuli na daw si Harry Roque. Hindi naman. Wala. Wala. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Napakahaba na nitong pagtatago ni Bato. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago pa siya. So ibig sabihin, ang haba na ng magiging pagtatago niya. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayon pa lang nagtatago na siya, wala pa nga yung arrest warrant. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago din siya. Ang haba na ng pagtatago niyang ito, hindi na ito pwedeng palampasin ng Senado. Dapat yan isuspindi na. Isuspindi na nila yan. Tama yung comment mo, kabunyog Gameboy. Sabi niya noon, buti nga yang maaresto ako. Yan mga kabunyog. 2026 na, by January 11, 2 months na nawawala si Bato. Hindi pwede itong ganyan. Tapos sinabi pa ni Amy, bakit naman daw kasi pinapalabas na may arrest warrant na wala pa naman pala. Parang tinatakot yung tao. Ano naman kung tinatakot si Bato? Kung hindi siya matatakutin, hindi siya magtatago. Dahil nagtatago siya, ibig sabihin, matatakutin si Bato. Wala pala yung mga yabang niya noon. Kaya itong comment na ito ni Amy, pag nakarating to si Bato, mo naman yan, pinalabas pa akong matatakutin. Pero ang totoo naman, matatakutin naman talaga. Imaginin nyo yan, wala pa nga yung arrest warrant. Hindi na nagpapakita. Pag lumabas yung arrest warrant, magtatago pa yan.
Oh. Anyway, oh. Anyway mga kabunyog, mga kababayan, ha? Yan yung ano diyan ni Aimee. Hindi niya naiisip na yung comment niya. Nakakatawa ang kalagayan ni Bato dun sa comment niya. Ha? Ano itong si Bato? Ano yan? Sabi ni Win Gatchalian, dapat magpaliwanag na yan. Si Trillanes, may warning si Trillanes. Pag hindi pa daw nagpakita si Bato, sasampahan niya na ito ng ethics complaint sa SONA. Kaya lang Trillanes, medyo matagal pa yung SONA, July pa yan eh. Dapat aga-agahan mo na. Sentry. Ito yung hindi gustong marinig ng mga DDS. Mga kababayan, according sa, ito chismis lang ha. Pag sinabi nating chismis, mga kababayan, may possibility totoo, may possibility hindi totoo. So chismis po ito, alam nyo na po. Mga kababayan, kumakalat po ngayon na kung saan may warrant na daw si Bongo. Naku po, mga kababayan. Ito pa naman yung hindi gustong marinig ng mga DDS. Kasi bakit? Mauubos po talaga sila. Naku. Kamakailan si Dabi ni Buying may warrant si Bato pero unofficial. Tapos ngayon may kumalat na naman na may warrant si Bato. Hindi ko sure kung unofficial or official. Pero may possibility nga na magsabay si Bato at si Bongo na maaresto. Naku po. Ayan na nga mga kababayan. Yung aking masasabi. So ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po ha. Pakinggan nyo mga kababayan kung gaano katotoo itong issue na to na talagang meron daw warrant si Bongo. O, sige, pakinggan natin para hindi naman tayo dito sabihin na may chismis daw, ganyan. Basta pinaalala ko lang, disclaimer. Hindi po nanggaling sa akin. Natural, content creator tayo, mag-create tayo ng content. Pero, sabi natin na wala naman tayong proof na maipakita, pero magbe-base tayo sa balita. Ito po, mga kababayan. Yung ilang mga indicative na mangyayari. Hindi naman kinakailangan ng bolang kristal para makita yung ilang mga indicative na mangyayari sa 2026. Dahil napakahalaga nitong 2026. This will be a very defining year. More than 2027. Lahat ng mga posibleng mangyayari sa 2028 will be shaped na yung 2026. Halimbawa, yung ekonomiya, yung backdrop, yung objective sitwasyon natin, mukhang lahat naman nag-agree na below target yung ating economic development sa 2026 because of different factors, inflation, sa DZMM po ito ha, mga kababayan. Low investment, at saka itong corruption scandal natin, ayan po yung 2026. Government spending, tapos sa mga nagtataka po at nagtatanong, ano yan, bakit si Ronald Llamas yan? Ganito po kasi yan. Mga kababayan, si Ronald Llamas, hindi po natin siya pwedeng sabihin wala siyang alam. Bakit? Minsan kasi mga kababayan, itong si Ronald Llamas, meron po itong mga nakakausap, no? Lalong-lalo na, ito po ay kakamping si Ronald Llamas. Alam naman po natin na dating ito ni Pinoy, di ba? Ay kay Ma'am Emma. Hello po. Maraming salamat sa yung super sticker. So, mga kababayan, may possibility na may mga connection siya at may mga nalalaman din siya na hindi dapat isa publiko. Pero minsan nga, itong si Llamas ay may pahapyaw lang. Diba? So, pakinggan ninyo. Itong pahina na peso, global situation, etc. So, ang problema, kung babagsak yung ating ekonomiya below 4%, medyo malaking problema yan para sa ating gobyerno. Ikalawa, mukhang itong political battles ay mag-scale up sa 2026. Halimbawa, ay may isasampa uling impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos,
meron ding mga kaso na naka-file sa ombudsman, plunder cases, etc. Hindi lang kay Vice President Sara, kung hindi pati sa kanyang mga kaalyado katulad ni Bongo, Hala. at saka sa kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Ala, narinig ninyo mga kababayan? Merong mga cases na nakasampa sa ombudsman, kasong plunder. At dito naman kay Sara, yung impeachment niya, kay Bongo, at sa kapatid ni Sara. Actually mga kababayan, wag po nating i-underestimate itong si Sir Llamas, no? Ronald Llamas. Kasi mga kababayan, hindi po natin siya pwedeng maliitin, no? Hindi porket hindi siya katulad kay Guanzon na ganyan, may power, hindi siya katulad kay ganito na mga nagsasalita dyan, ay i-underestimate natin. Tandaan ninyo mga kababayan, malaki po ang papel nito nung panahon ni Pinoy, si Llamas. Kaya itong si Llamas, meron po itong mga intel, no? Meron po siyang mga radar, meron din po siyang mga kaibigan na kayang magbigay sa kanya ng info, kaya po siya malakas ang loob na nagsasalita. Doon pa lang sa sinabi niya, na sa 2026 may bagong kaso na naman kay Sara sa impeachment, yung mga naka-file na plunder case sa ombudsman, itong kay Bongo, bakit niya ibibigkas kung hindi siya sure? Itong sa kapatid ni Sara na si Pulong, kasi siyempre, 'di ba, kung naalala ninyo, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, kung hindi kayang gampanan ng ICI itong pag-imbestiga kay Pulong, dapat magsialisa na sila dyan at si Trillanes na lang ang kusang mag-imbestiga at mag-file ng kaso dito kay Pulong. Naku po, ito pa. Tingnan ng ICC, si Senator Bato, at posible na mag-issue rin ng international warrant ang ICC kay Bongo. Naku! So, may klaseng offensive laban sa mga Duterte itong taong ito. No? Ikatlo, ay itong anti-corruption scandal ay parang nabitin yung mga tao itong nakaraang Disyembre. Tama. Dahil sabi ay marami nang sasampahan ng kaso at marami nang ipapakulong before Christmas. Kung hindi yan mangyayari dito sa first quarter ng ating taon, especially ngayong January at February, baka sumabog na naman ito sa next EDSA celebration, 40th anniversary ng EDSA 1 sa February 2025. Na magiging mensahe is again anti-corruption, anti-impunity, anti-dynasty. At panghuli ay may gagawin bang mga reforma yung ating gobyerno. Halimbawa, itong promisa nila na anti-dynasty bill na mukhang marami nagsasabi, parang hindi naman anti-dynasty. Lalo na yung version ng Speaker at saka ni Sandro Marcos. Itong kanilang iba pang mga bill, halimbawa, matutuloy ba itong bagong ICI, itong ICIAC ni Congressman Laila de Lima, na mas malakas at mas independent. Tapos itong review ng party list law, no, etc. etc. So, ito yung mga haharapin natin ngayong 2026. So yun po yun ha mga kababayan. So kaya po sinabi ito ni Llamas kasi mangyayari po ito. Ulitin ko po, itong ekonomiya natin, yung mga kaso sa flood control, yung mga kaso ni Bato, ni Bongo, ni Pulong, ni Sara, at itong mga aaristuhin na mga sangkot. Naku po mga kababayan, may isang DDS umiyak dyan. Ako daw bayaran. Maglabas kayo ng resibo. Kasi kapag ako maglabas ng resibo kung sino ang bayad, iiyakan na naman kayo. Di ba? So ngayon mga kababayan, bukod dyan sa sinabi ni Llamas na lalabas ang warrant ni Bongo, mga kababayan, gusto ko pong i-confirm. Not only Bongo. Di ba, kung naalala ninyo, sinabi ni Boying Rimulya, Ombudsman Boying, na merong unofficial warrant of arrest si Bato na hawak niya, pero hindi official unofficial. So kaya nagtago si Bato. Mga kababayan, in first quarter of the year 2026, mismo si Senator Antonio Trillanes nagsabi na 3 o 4 na warrant daw yan. Una,
sinabi ni Boying na meron siya kay Bato. Pangalawa, si Bongo, si Albayalde, ay meron na din susunod. Kasi 4 yan. Una, si Digong, si Bato, si Bongo, si Albayalde. So, 4 nga naman. So, ngayon mga kababayan, nakulong na si Digong. Kinumpirma ni Boying na meron siyang warrant na copy, hawak, pero unofficial kay Bato. So, si Senator Antonio Trillanes naman, sinigundahan itong sinabi ni Boying na meron pang another 2 na warrant kay Bongo at kay Albayalde. Ito po ipakita ko sa inyo mga kababayan. Baka sabihin na naman ito ng mga didis, fake news ka, bayaran Hindi ka. mo kinakailangan ng Sabihin nyo na lang ng sabihin, maglabas kayo ng pruweba, kung meron man, isampa ninyo sa kaso, kung saan nyo isampa yan, harapin ko yan. Oo. Kung meron mang resibo na binayaran ako. Ito, mga kababayan. she has left the country, they continue to engage with her. They're not really after even the mid-level operators. So, mananaro down yung mga mai-issuehan ng warrant. Eventually, probably, at most, mga 4 mai-issuehan. Including former President Duterte na po. Yes. So, 3. If we have Senator Bato de la Rosa, Yes. who do you think are the other 2? Bongo and Albayalde. Patay! Yeah. At But, what point do you think magkakaroon ng, if any, warrant of arrest Hala. against them? Mga next year na yon, yung 2. But Next si Kay year, Bongo, so ngayon. tingnan natin. I can state definitively that Rina Garma will be a witness against Duterte. Patay. When she was here, she was already interviewed by the ICC investigators, and also now that she has left the country, they continue to engage with her. They're not really. Narinig niyo, mga kababayan? 4 na warrant daw yan. Ngunit yung isa, nakulong na si Digong, nagamit na. Yung pangalawa kay Bongo, nandyan na, pero unofficial. Sabi nga ni Boying, meron na. Medyo na busy lang itong mga taga-ICC at ang Interpol. Kasi mga kababayan, paalala ko sa inyo, sa mga nagsasabi po, bakit ang tagal naman ni Bato arestuhin? Bakit ang tagal naman ni Bato maaresto? Ganito po, simpleng sagot, simpleng tanong. Mga kababayan, si Bato po, pulis yan. Ngayon mga kababayan, ulitin ko sa mga nagtatanong, bakit ang tagal ni ni Bato arestuhin? Ganito kasi mga kababayan, kaya po matagal siyang arestuhin, kasi hindi po basta-basta si Bato na maaresto. Kasi po mga kababayan, ganito po yan. Sa mga statement or testimonya ni Bato, hindi siya susuko. Hindi siya magsusurrender. So may possibility na manlaban. Mga kababayan, tandaan ninyo, si Bato po ang pangatlo sa pinaka-powerful na tao sa bansang Pilipinas, senador po siya. Meron po siyang kakayahan na gumastos at magkuha ng mga private bodyguards. Meron din po siyang kakayahan or gumastos na bumili ng mga armas. At meron siyang kakayahan na proteksyonan ang kanyang sarili kasi nga po, pangatlo ang senador sa pinakamakapangyarihang tao sa bansang Pilipinas o dito sa bansa natin. Hindi po basta-bastang gano'n na lang na arestuhin ng Interpol at ICC. Si Bato, mga kababayan, pinagpaplanuhan po yan. Humahanap ng tiyempo ang otoridad sa Pilipinas together with the Interpol and ICC, and mahirap po kasi talaga mga kababayan, mahirap arestuhin si Bato kasi nga po sa mga statement na kanyang binibitawan at sa mga salita na kanyang binibitawan ay may possibility manlaban po yan. Manlaban. Bakit? May kakayahan po si Bato, mga kababayan, na gumastos at may kakayahan po siyang magbayad para lang sa kanyang seguridad at para lang sa kanyang self-defense na tinatawag.
Kaya mga kababayan, kung meron mang plan A kung paano siya arestuhin, merong plan B. Kung merong plan B, may plan C. Kung may plan C, may plan D. At kung may plan D, may plan E. 'Di ba? Ganun po 'yan, mga kababayan. So, yun po ang rason doon. Pangalawa, narinig nyo naman po sa sinabi ni Trillanes, salamat po Nanay Minda, narinig naman po ninyo sa sinabi ni Trillanes na 4 na warrant yan, lumabas ng kay Digong, nagamit na, kay Bato, nandyan na, sinabi ni Buying, not only hindi lang official, at sumunod na daw itong kay Bongo at kay Albayalde this year. Kasi sabi, actually, in-interview si Trillanes at that time, mga December, katapusan, December 26, 27, 25. So sabi niya, next year. So, first quarter of the year, ngayong 2026, lalabas ang warrant ni Bongo at ni Albayalde. So sa madaling salita, mga kababayan, meron nga. Tandaan natin mga kababayan, si Albayalde, pulis rin. Si Bongo, senador din. Makapangyarihan po yang mga yan, mga kababayan. Kaya wag po tayong magmadali na arestuhin. Alam ko naman po na sino po bang may gusto na maaresto yung mga yan? Tayo po, kakamping, loyalista, pro Marcos, pro Aquino, yan po ang mga may gustong maaresto yan. Yang mga tao na yan. At alam ko naman po na kapag loyalista at kakamping, mga edukado at mabilis paintindihin yan. Huwag po natin itulad ang ating mga isip at sarili sa mga, 'di ba? Na ilang beses magsabi, ang tagal-tagal makulong, ang tagal-tagal aristuhin, ang tagal-tagal naman, ganyan. Nagmamadali. Akala siguro nila, ganun na lang kadali. 'Di ba? Mga DDS lang ang mahirap paliwanagan. 'Di ba? Kung matagal mang maaresto si Bato at si Bongo, alam po natin 'yan. Kasi bakit? May mga power 'yan. May mga kakayahang gumastos, bumili ng armas, mag-hire ng tao 'yan para maprotektahan lang sila at marami silang mauto na mga DDS. At hindi pa natin lubos isipin or hindi natin alam na baka gumamit ng human shield 'yan. Ito ang pinaka-the best diyan. Kung nagtitipid si Bongo or si Bato, si Albayalde para hindi maaresto, may possibility magtawag ng taong bayan yan, gawin nilang human shield. Para pag inaresto sila, magkakagulo, mahirapan ang gobyerno at ang mga otoridad mag-aresto kasi nandyan yung tao. Just like what Kibuloy did noong ginawa yan ni General Torre doon. Na napakaraming tao nang gugulo nung inaresto si Kibuloy. Pwede nilang gawin yan. Kasi may mga influence sila. Pwede nilang gamitin ang kanilang kakayahan, influensya, pera para magtawag ng mga tao na magtitipon-tipon, kaya mahihirapan arestuhin ng otoridad yang mga yan. Katulad sa nangyari sa pag-aresto kay Kibuloy, napakaraming supporter daw di umano, hindi man mabot 1,000. Andoon, di ba? Kung naalala ninyo, nagkagulo, sinugod ang mga pulis doon, ganon nila, di ba? Oo, halos hindi nila papasukin ang pulis. May possibility na ganyan mangyari. Okay lang kung si Bato lang, at saka yung mga hired nila daan, na mga goons, na makikipagbakbakan, makipagbarilan sa otoridad. Kung maghalo ng sibilyan, diyan mahihirapan ang otoridad na mag-aresto sa kanila kung hahaluan nila ng human shield, ang tawag dyan. Mga kababayan, so nagets nyo na po ba, mga kababayan? Diyan po ang pinakamahirap. Diyan ang pinakamahirap na sitwasyon. Ini-imagine ko na, mga kababayan. Ini-imagine ko na. Kung sakali man na matiklo si Bato, si Bongo, at alam nyo naman, katulad na napansin ninyo, nung inaresto si Pokis, sumugod agad sila lahat doon sa NAIA. Di ba nagkakagulo doon sa labas ng NAIA, nagsisigawan na yung mga supporter? Si Pokis pa lang yun. Tandaan ninyo, si Bongo, si Bato, si Albayalde yan. Mahirap po kasi maraming uto-uto na DDS na pwede nilang kontakin, tawagan ng organizer, mag-organize kayo, palusubin nyo dito, papuntahin nyo dito, media, mga vloggers, di ba? Para malaman ng mga vloggers at in-news agad, media agad, di ba? So, paano ngayon naarestuhin ng otoridad kung nandun ang media, nandun ang vloggers, nandun ang tao? Mahirapan sila kung magbarilan doon, mananatiling maximum tolerance itong otoridad.
Hindi pwedeng magbitaw ng bala itong otoridad kasi kung magbitaw sila ng bala, laban dito sa mga aarestuhin na magbitaw din ng bala, madadamay ang taong bayan, madadamay yung mga nagrarally, madadamay yung mga supporter nilang bobo. 'Di ba? Kaya sa mga nagsasabing, bakit ang tagal mahuli? Ganyan po kahirap ang sitwasyon ng mga otoridad na manghuhuli sa kriminal. Kasi, ultimo kriminal, hanggat maaari, wag mong patayin. Magkaiba kasi ng ugali si PBBM at si Digong. Kung si Digong lang yan, shoot mo na yan. Wag mo nang maristuhin buhay, patayin mo na. Ganun agad. Si Marcos ngayon ultimo nga kriminal, halos ayaw na nga ipakulong kaya naaawa siya. Diba? As long as buhay, buhay. Diba? Kung si Digong lang, patumba mo na yan para hindi ako sumabit. Ganun ang style ni Digong doon kung naalala ninyo. Tumba nyo na. Bakit? Sasabit pa ako dyan. Patayin mo na diretso yan. Tapos pag namatay yan, empas, wala na tang sabit, wala na problema. Ganyan ang style ni Digong noon. Kapag ka nalaman mo na ang anak ko dawit sa isyu na yan, patayin mo yung pinuno. Kasi pag namatay yung pinuno, itabla ang kaso, sarado, tapos. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Ganun yun. Ma'am Kabibes, may galab shoutout po. Marcos ngayon hanggat maaari, buhay. Hanggat maaari, walang masaktan. Hanggat maaari, diba? Walang madamay. Alam nyo naman na napakadaming utong DDS. Pwede namang sumigaw yan si Bato, si Bongo dyan. Nandito kami! Maghasik tayo ng lagim. Tulungan nyo kami. Harangan ninyo sila para hindi kami maaresto. Human shield ang tawag doon. Diba? Diba? Mga kababayan. So, yun po ang katotohanan doon. Yeah? Like po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.